Sa gala ng opisina ng aking asawang si Ramon, ang name card ko ay nakasaad. Walang kwentang gold digger, walang sinuman. Ang kanyang mga kasamahan, lalo na ang kanyang nakangising babaeng boss, ay nagtawanan. Habang nakakapit pa rin sa kanya, tinukso nila ako. Paglabas ko, lumingon ako sa CEO at bumulong, "Kung ako sayo, tingnan mo ang presyo ng iyong stock." "At ano naman ang ginagawa mo, Rebecca?" Tanong ng venture capitalist sa dinner party ng kumpanya ni Ramon. Bago pa ako makasagot, tumalon si Ramon na tumatawa. Ay, si Rebecca ay naglalaro lang sa ilang consulting work mula sa bahay. Walang masyadong seryoso, sapat lang para malibang siya habang ako ang humahawak sa totoong desisyon sa negosyo. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa gitna ng aming eleganteng silid-kainan na parang granada. 6 na buwan bago nito, ang paglalaro ko ay nakapagligtas ng isang pension fund ng 60 milyong piso sa pamamagitan ng paglalantad ng mapanlinlang na gawi sa accounting sa isang kumpanya ng pagmamanupaktura. Ang ulat na isinulat ko ay binanggit sa 3 pangunahing publikasyon sa pananalapi. Ngunit ayon sa aking asawa, nililibang ko lang ang sarili ko. Ngumiti ako nang magalang sa mesa na puno ng mga investor at tech executive habang may isang bagay na bumago sa loob ko. Ang babaeng nakaupo sa tabi ng venture capitalist, isang pharmaceutical CEO na ang kumpanya ay malawakan kong sinaliksik, ay tumatango ng may simpatya na parang nauunawaan niya ang hamon ng pamamahala sa isang asawang may mga libangan. "Ang ganda naman na may oras ka para sa maliliit na proyekto," sabi niya na may matamis ngunit mapanlibak na tono na nagpainit ng ulo ko. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa inyong pagsama sa akin sa pagbabahagi ng mga kwentong ito na mahalaga. Kung naniniwala kayo na ang propesyonal na kasanayan ng kababaihan ay hindi dapat baliwalain o maliitin, mangyaring mag-subscribe. Ito ay libre at nakakatulong sa atin na maabot ang mas maraming kababaihan na kailangan itong marinig. Ngayon, tingnan natin kung paano ito magaganap. Nais kong sabihin sa kanya na ang aking maliliit na proyekto ay nakalantad ng mas maraming corporate fraud sa nakalipas na 3 taon kaysa sa buong departamento ng compliance ng kanyang kumpanya. Sa halip, kinuha ko ang aking baso ng alak at nagtaka kung kailan eksakto nagsimulang tingnan ako ng aking asawa bilang isang baguhan. Hindi nangyari ang pagbabago ng magdamag. 9 na taon bago nito, nagkakilala kami sa library ng universidad noong aming huling semestre. 2 estudyanteng walang pera, may malalaking pangarap at mas malalaking bayarin sa student loan na nagbabanta. Naghahanda ako para sa aking corporate finance final nang ang patuloy na pagtapik ng panulat ni Ramon sa kabilang mesa ay naging imposibleng baliwalain. Alam mo bang ang ritmo na tinatapik mo ay tumutugma sa simula ng nakakainis na pop song na iyon, di ba? Bumulong ako sa isang partikular na detalyadong percussion solo sa kanyang aklat. Tumingala siya na may nahihiyang ngiti na nagpakabog sa puso ko. Pasensya na, mas nakakapag-isip ako ng may background music, kahit imaginary background music. Ako si Ramon. Ako si Rebecca at mas nakakapag-isip ako ng may tahimik na katahimikan kaya maaaring may problema tayo. O isang perpektong pagsasama, sabi niya, inilapit ang kanyang upuan. Kaya mong hawakan ng tahimik na konsentrasyon. Ako ang magbibigay ng malikhaing enerhiya. Nagtagal ang pag-uusap na iyon hanggang magsara ang library. Nalaman naming pareho kaming nabuhay sa ramen noodles, parehong nangangarap na magsimula ng sariling kumpanya. At parehong naniniwala na ang pagiging mediocre ang tanging tunay na kabiguan. Nais ni Ramon na baguhin kung paano ginagamit ng mga negosyo ang teknolohiya, habang ako ay nahihilig sa mga kwentong nakatago sa corporate financial statements. Gumawa tayo ng deal, sabi ko habang naglalakad kami sa bakanteng campus noong gabing iyon. Anuman ang mangyari pagkatapos ng graduation, lubusan nating susuportahan ang isa't isa. Walang kompetisyon, walang selos, purong pagsasama lang. Business partners habang buhay. Sumang-ayon siya, nakikipagkamay sa akin ng may kunwaring formalidad. Buo naming tinupad ang pangakong iyon sa mga unang taon pagkatapos ng kolehiyo. Nang makuha ni Ramon ang kanyang unang interview sa isang maliit na tech startup,
Nagdiwang kami na may 165 pisong champagne at ginugol ang buong gabi sa pag-iensayo ng mga sagot sa bawat posibleng tanong. Tinulungan ko siyang saliksikin ang technology stack at competitive position ng kumpanya hanggang sa mas mahusay na niyang talakayin ang kanilang business model kaysa sa ilan sa kanilang mga empleyado. Babaguhin mo ang buong diskarte nila, sabi ko sa kanya habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa aming maliit na salamin sa banyo. Mababaliw sila kung hindi ka nila kukunin. At kapag nakuha mo ang iyong unang malaking kliyente sa consulting, mag-a-upgrade tayo sa champagne na hindi nakalagay sa plastic na bote, pangako niya. Nagsimula ang aking consulting business sa aming mesa sa kusina dahil imposible sa pananalapi ang magkaroon ng espasyo sa opisina. Dalubhasa ako sa equity analysis para sa maliliit na investor. Tinutulungan silang makilala ang mga red flag na maaaring hindi mapansin o sadyang balewalain ng mas malalaking kumpanya. Ang trabaho ay nangangailangan ng masusing atensyon sa detalye, walang bilang na oras sa pagsusuri ng SEC filings, pagtukoy ng executive compensation sa performance ng kumpanya, at pagbuo ng mga financial model na makahuhula ng problema bago pa ito maging balita. Hindi kailanman nagreklamo si Ramon tungkol sa pagbabago ng aming apartment sa isang research center na puno ng papel o sa patuloy na ingay ng aking printer sa gabi. Dinadalhan niya ako ng kape sa hating gabi at sumisilip sa balikat ko sa mga spreadsheet na puno ng numero na wala namang kahulugan sa kanya. Nakakita ka ba ng anumang corporate criminals ngayon? Tanong niya. Habang kinukuskus ang aking balikat, habang dini-highlight ko ang mga kahina-hinalang pattern ng transaksyon. Sa totoo lang, sa tingin ko, oo, sabi ko. Isang particular na produktibong gabi. Ang pharmaceutical company na ito ay naglilipat ng research and development costs sa pagitan ng iba't ibang division para pagandahin ang kanilang quarterly earnings. Hindi na pagtatanto ng kanilang mga investor kung gaano karaming pera ang nawawala sa kanila sa mga nabigong drug trials. Parang pandaraya iyan. Hindi technically illegal, ngunit tiyak na nakakapanlin lang. Kapag lumabas ang totoo, maraming tao ang mawawalan ng malaking pera. Ang ulat ko tungkol sa pharmaceutical company na iyon ay nakapagligtas sa aking mga kliyente ng mahigit 220 milyong piso nang bumagsak ang presyo ng stock 6 na buwan pagkatapos. Binanggit ng mga financial journalist ang aking pagsusuri at bigla na lang patuloy na nagri-ring ang aking telepono na may mga investor na gustong kumuha ng consultant na humula sa sakuna habang ang iba ay nagrekomenda ng pagbili. Tunay na nasasabik si Ramon sa aking tagumpay sa mga panahong iyon. Sa mga party, ipinakikilala niya ako bilang ang babaeng nagpapatumba sa mga tiwaling korporasyon mula sa aming mesa sa kusina, at ang kanyang pagmamalaki ay lubos na totoo. Pareho kaming bumubuo ng isang bagay na makabuluhan, parehong nag-aambag ng pantay sa aming ibinahaging kinabukasan. Mabilis na umuunlad ang kanyang sariling karera sa iba't ibang kumpanya ng teknolohiya. Nagsimula siya bilang isang junior analyst, lumipat sa product management, pagkatapos ay nakakuha ng mga posisyon na may mas malaking responsibilidad at kahangahangang pagtaas ng sweldo. Pinanood ko siyang magkaroon ng kumpiyansa sa mga boardroom at masterin ang mga komplikadong politikal na kalaunan ay makakakuha ng atensyon ng Reinhardt Tech. Nakuha ko ang posisyon bilang Executive Strategy Director, anunsyo niya isang gabi, halos nanginginig sa tuwa. Ito ay isang malaking pagtalon, ngunit particular silang naghahanap ng isang taong may aking background sa cross-platform integration. Ang galing! Kailan ka magsisimula? 3 linggo. May isang komplikasyon. Kailangan nating lumipat sa Seattle. Alam kong ibig sabihin nito ay muling itatayo mo ang iyong client base, ngunit ang oportunidad na ito ay maaaring magpabago ng lahat para sa atin. Hindi ako nag-alinlangan kahit isang sandali. Siyempre, lilipat tayo. Ito mismo ang pinagtatrabahuhan natin. Ang paglipat ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng aking mga naitatag ng relasyon sa kliyente, ngunit lubos akong naniwala sa aming pagsasama.
I-refer ko ang mga kliyente sa mga kakumpetensya, tinapos ang aking office lease, at ginugol ang mga linggo sa pagsasaliksik sa investment community ng Seattle upang matukoy ang mga potensyal na oportunidad. Ang financial cost ay malaki, ngunit ang makita si Ramon na magaling sa kanyang bagong tungkulin ay naramdaman kong sulit ang bawat perang nawala. Ang hindi ko nahulaan ay kung paano unti-unting babaguhin ng propesyonal na tagumpay ang pangunahing dinamika sa pagitan namin. Ang lalaking dating humihingi ng aking opinyon sa bawat desisyon ay nagsimulang gumawa ng mga pagpili ng mag-isa. Umuuwi siya na nagtatalakay ng mga strategic initiatives at corporate restructuring. Ngunit kapag nag-aalok ako ng mga pananaw batay sa aking financial expertise, ngingiti lang siya nang magalang at ililihis ang usapan. Iba ang mga komplikasyon sa antas na ito ang naging standard niyang sagot kapag kinu-question ko ang mga diskarte sa negosyo na tila mapanganib mula sa pananaw ng pamumuhunan. Hindi ito maihahambing sa iyong boutique consulting work. Bumilis ng husto ang pagbabago nang maging direkta niyang supervisor si Tanya Jimenez sa paligid ng aming ika-5 anibersaryo ng kasal. Bigla, bawat pag-uusap ay kinabibilangan ng mga pagtukoy sa makabagong pamamaraan ni Tanya, ang kanyang malawak na koneksyon sa industriya, ang kanyang visionary approach sa corporate strategy. Napakatalino niya talaga, sasabihin ni Ramon, inilalarawan ang ilang presentasyon na ibinigay ni Tanya. Nilalapitan niya ang mga problema mula sa mga anggulo na ganap na nagbabago sa buong solution space. Sinubukan kong maging supportive, kahit na iminungkahi kong imbitahin namin siya para sa hapunan. Mukha siyang isang kahangahangang mentor. Gusto kong makilala ang taong malaki ang naitulong sa pagunlad ng iyong karera. Si Tanya ay mayroong napakabusi na schedule, mabilis niyang sabi. Mga high-level executive meeting, industry conferences, strategic planning sessions. Malamang wala siyang oras para sa social gatherings. Sa kabila ng hindi ko pa siya nakikilala, lalong lumakas ang impluwensya ni Tanya sa aming kasal. Sinimulang baliwalain ni Ramon ang aking propesyonal na kasanayan ng buo. Inilalarawan ang aking trabaho bilang espesyalista kumpara sa kanyang malawak na corporate responsibilities. Ang consultant na nakapagligtas ng milyon-milyon para sa mga investor ay biglang naging masyadong makitid ang pananaw upang maunawaan ang totoong business strategy. Ang pinakahuling pagsubok sa aming pagsasama ay dumating nang makatanggap si Ramon ng alok para sa isang malaking promotion na nangangailangan ng malawakang paglalakbay sa ibang bansa. Ang oportunidad ay pambihira, namumuno sa global expansion ng Reinhardt Tech na may compensation package na lumagpas sa aming pinagsamang nakaraang kita. Ito ang ating sandali, sabi niya, ipinapakita sa akin ang dokumentasyon ng alok. Lahat ng pinaghirapan natin sa buong kasal natin. Paano ang aking consulting practice? Sa wakas ay naitayo ko na muli ang aking client base dito. Maaari kang magpababa ng trabaho pansamantala hanggang sa ma-establish ko ang sarili ko sa bagong papel na ito. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng financial security para makapili ka ng lubusan ng mga proyekto. Noong gabing iyon sa dinner party, habang pinapakinggan ko ang aking asawa na binababa ang aking karera sa paglalaro, habang ang mga estranghero ay tumatango ng may simpatya, sa wakas ay naunawaan ko kung ano na talaga ang naging aming pagsasama. Ang venture capitalist ay nakatuon na ang atensyon sa isang mas kawili-wili na baliwalain ako ng kasing epektibo ni Ramon. Nagpaalam ako at nagtungo sa banyo at tiningnan ang aking refleksyon sa salamin, inaalala ang ambisyosong babae na minsan ay nagligtas ng pension funds mula sa mapanlinlang na pamumuhunan. Naroon pa rin siya, nakabaon sa ilalim ng mga taon ng kompromiso at nabawasang inaasahan. Pagbalik sa mesa ng hapunan, gumawa ako ng desisyon na babaguhin ang lahat. Tapos na akong magpakaliit para lang maging komportable si Ramon. Ang pundasyong binuo namin ay gumuho, ngunit mayroon pa rin akong mga kasanayan upang bumuo ng bago. Ang pagkakataong muling buuin ang sarili ko ay mas mabilis na dumating kaysa sa inaasahan. 3 araw pagkatapos ng nakakahiyang dinner party na iyon, sumugod si Ramon sa aming pintuan na may enerhiya na hindi ko nakita sa loob ng maraming buwan. Gusto kang makilala ni Tanya, anunsyo niya,
Niluluwagan ang kanyang kurbata sa isang kamay habang nag-i-scroll sa kanyang telepono sa kabilang banda. Mayroong company holiday party sa susunod na Biyernes at partikular niyang tinanong kung dadalo ka. Huminto ang aking tasa ng kape sa kalagitnaan ng aking labi. Pagkatapos ng ilang buwan na pakikinig tungkol sa mga napakatalinong diskarte at makabagong pamumuno ni Tanya Jimenez, bigla siyang gustong makilala ang asawa na naglalaro lang sa consulting work. Nagtanong siya tungkol sa akin. Sinabi niya na oras na para makilala niya ang babae sa likod ng lalaki. Sabi ni Ramon na may ngiti na hindi lubos na nagtatago ng kaba sa kanyang mga mata. Naniniwala si Tanya sa pagkilala sa mga pamilya ng kanyang mga miyembro ng team. Sa tingin niya ay nakakagawa ito ng mas mahusay na dynamics sa workplace. Ang party ay ginanap sa Meridian Hotel at ginugol ko ang isang nakakahiya na dami ng oras sa pagpili ng aking damit. Napili ko ang isang navy dress na nagtatagpo sa tamang balanse sa pagitan ng propesyonal at madaling lapitan. Ipinares sa mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Ramon para sa aming anibersaryo. Sa pagtingin sa salamin, nakita ko ang isang babae na handang magpakita ng magandang impresyon sa mahalagang boss ng kanyang asawa. Nakita kami ni Tanya sa sandaling pumasok kami sa eleganteng ballroom. Gumalaw siya sa silid na parang pag-aari niya ito na ibinigay ang kanyang posisyon, halos totoo naman. Matangkad at may matatalim na tampok, nakasuot siya ng isang perpektong tahi na itim na suit na marahil ay nagkakahalaga ng mas mataas kaysa sa buwanan kong kita sa consulting. Ang kanyang pakikipagkamay ay matatag, ang kanyang ngiti ay maliwanag, at ang kanyang mga mata ay kinakalkula ang bawat detalye ng aking hitsura sa 3 segundo na kinailangan niya upang bumati. Rebecca, sa wakas, palaging ka naming pinag-uusapan ni Ramon, sabi niya. Ang kanyang boses ay may sapat na lakas upang matiyak na maririnig ng mga kalapit na kasamahan. Dapat ay lubos kang ipinagmamalaki kung gaano siya kahusay dito. Mahalaga siya sa amin. Salamat. Mahilig siyang magtrabaho dito at nagtatrabaho ka mula sa bahay. Tama ba? Napakagaling, napakasarap siguro magkaroon ng ganoong flexibility sa iyong schedule. Ang salitang quaint ay bumagsak ng may surgical precision na nagawang maliitin ang buong karera ko sa isang pantig lamang. Nagpapatakbo ako ng isang financial consulting practice na dalubhasa sa equity analysis, sabi ko, pinananatiling kaaya-aya ang aking tono. Napakakawili-wili. Binanggit ni Ramon na tinutulungan mo ang maliliit na investor sa kanilang maliliit na portfolio. Ang tamis naman. Hindi kailanman nawala ang ngiti ni Tanya, ngunit may isang bagay na tulad ng mandaragit ang kumislap sa likod ng kanyang mga mata. Napakaswerte ni Ramon na mayroon siyang isang taong napakadaling umangkop sa kanyang karera. Hindi lahat ng babae ay kayang maging ganoon ka-flexible. Ang pag-uusap ay tumagal marahil ng 5 minuto, ngunit umalis ako na parang na-dissect ng isang profesional. Nagawa ni Tanya na bawasan ang aking negosyo sa isang libangan, ang aking kadalubhasaan sa pagiging matulungin, at ang aking profesional na pagkakakilanlan sa kaginhawaan para sa karera ni Ramon. Lahat habang lumilitaw na lubos na supportive at palakaibigan. Napaka-impresibo niya. Sabi ko kay Ramon, habang nagmamaneho kami pa uwi, sinusubukan ang kanyang reaksyon. Diba? May ganitong paraan si Tanya na makita ang puso ng mga bagay. Malaki ang naitulong niya sa pag-unlad ng aking karera. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang unang text message. Happy Holidays, Rebecca. Sana ay busy ka sa iyong mga proyekto habang hinahawakan ni Ramon ang lahat ng kapanapanabik na developments dito sa Reinhard. Lubos akong nagpapasalamat na mayroon akong ganong dedikadong miyembro ng team, Tanya. Tinitigan ko ang mensahe ng 1 buong minuto. Sa ibabaw, ito ay perpektong kaaya-aya. Sa ilalim, inilalagay nito ang aking trabaho bilang simpleng proyekto habang binibigyang diin ang kahalagahan ni Ramon sa kanyang mga kapanapanabik na developments. Nang ipakita ko kay Ramon, bahagya niya itong tiningnan. Ang ganda naman na nag-reach out siya. Napakamaalalahanin ni Tanya sa pagpapanatili ng relasyon sa mga pamilya. Nagpatuloy ang mga mensahe ng may regularidad. Ang araw ng mga puso ay nagdala ng, sana ay magkaroon kayo ni Ramon ng isang magandang selebrasyon.
Napakasipag niya sa aming mga bagong inisyatibo. Napakaintindihin mo sa kanyang dedikasyon sa kahusayan. Pasko ng pagkabuhay, iniisisip ko kayong dalawa sa espesyal na panahong ito. Binanggit ni Ramon kung gaano ka kasuporta sa paglago ng kanyang karera. Napakagandang mayroon siyang isang taong magpapanatili sa kanya na nakatapak sa lupa. Napaka-praktikal mo. Bawat mensahe ay naramdaman na parang hiwa ng papel. Maliit, tumpak, at idinisenyo upang manakit ng sapat upang mapansin, ngunit hindi sapat upang magmukhang sadyang nakakasama. Pinagaling ni Tanya ang sining ng backhanded compliment, binabalot ang mga insulto sa pag-aalala at ang pagpapababa sa papuri. Masyado ba akong oversensitive? Tanong ko kay Ramon pagkatapos ng mensahe sa Pasko ng Pagkabuhay na nagpababa sa akin ng morale. Palakaibigan lang si Tanya. Kasama niya ang lahat ng asawa sa kanyang mga komunikasyon. Masyado kang nag-iisip. Ngunit hindi ako masyadong nag-iisip. Ang aking mga tao ng pagsusuri sa corporate behavior ay nagturo sa akin na makilala ang mga pattern, at ang pattern ni Tanya ay nagiging kristal na malinaw. Sistematiko niya akong inilalagay sa isip ni Ramon mula sa pagiging partner tungo sa pagiging pandagdag. Ang pagbabago sa pag-uugali ni Ramon ay naging imposibleng baliwalain. Nagsimula siyang umuwi na dala ang mga opinyon ni Tanya sa lahat ng bagay mula sa market trends hanggang sa lifestyle choices. Kapag pinag-uusapan namin ang pag-upgrade ng aming kusina, sasabihin niya, sa tingin ni Tanya, luma na ang granite countertops. Mas gusto niya ang quartz. Kapag iminungkahi kong magbakasyon kami sa Italy, sasagot siya ng, sabi ni Tanya, overrated ang European travel kumpara sa paggalugad ng domestic markets. Ang pinakanakakainis na bahagi ay kung paano niya ipapakita ang payo ni Tanya na parang nagmula sa isang mas mataas na awtoridad. Ang mga pananaw ni Tanya sa work-life balance ay talagang nakakapagpaisip, sasabihin niya, lubos na hindi napapansin ang kabalintunaan na ang kanyang payo ay lalo siyang inilalayo sa aming aktwal na buhay ng magkasama. Isang gabi, sinubukan kong talakayin ang isang nakababahalang trend na napansin ko sa quarterly reports ng tech sector. Ang debt-to-equity ratio sa buong industriya ay nagsisimula ng maging nakababahala, sabi ko habang naghahapunan. May mga palatandaan ng over-leveraging na nagpapaalala sa akin ng mga pattern na nakita ko bago ang huling market correction. Bahagya lang tumingala si Ramon mula sa kanyang telepono. Habang iniisip ni Tanya na mas malakas ang kasalukuyang market fundamentals kaysa sa kanilang ipinapakita, sabi niya na ang mga taong masyadong nakatuon sa traditional na metrics ay namimiss ang mas malaking innovation picture. Hindi financial analyst si Tanya Ramon. Ito ay talagang aking area of expertise. May MBA si Tanya mula sa Wharton at 15 taon ng karanasan sa corporate strategy. Naiintindihan niya ang market dynamics. Kumpleto ang pagbaliwala. Ang aking dekada ng matagumpay na consulting, ang aking track record sa pagprotekta sa mga investor mula sa pandaraya, ang aking espesyal na kadalubhasaan sa equity analysis, lahat ay naging walang kabuluhan kumpara sa pangkalahatang kaalaman sa negosyo ni Tanya. Ang henyo ni Tanya ay lumampas sa pag-impluwensya lang sa mga opinyon ni Ramon. Sistematiko niyang inorganisa ang aking pagbubukod mula sa kanyang profesional na mundo ng may surgical precision. Ang mga kaganapan ng kumpanya ay i-schedule sa mga petsa na alam niyang mayroon akong client commitments. Magpapadala siya ng mga imbitasyon para sa mga opsyonal na pagtitipo ng mga asawa, pagkatapos ay babanggitin mamaya kung gaano siya kadismaya na hindi ako makakapunta. Ang ibang mga asawa ng executive ay napaka-involved sa aming company culture, sabi niya kay Ramon sa isa sa kanilang madalas na tawag sa telepono. Ang kanyang boses ay malinaw na naririnig mula sa kusina kung saan ako naghahanda ng hapunan. Si Sarah Lim ay nagdadala ng homemade cookies sa bawat event at si Michelle Santos ay nag-organisa ng napakagandang charity drive. Malaki talaga ang nagagawa kapag ang mga pamilya ay engaged. Malinaw ang mensahe.
Nabibigo ako bilang isang corporate wife sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa sarili kong trabaho kaysa sa mga function ng kumpanya ni Ramon. I-schedule ni Tanya ang mga team building activity na sadyang hindi kasama ang mga asawa, pagkatapos ay sisiguraduhin na umuwi si Ramon na may mga kwento kung gaano kasaya ang lahat. Inorganisa ni Tanya ang kahangahangang escape room challenge na ito para sa leadership team. Sasabihin niya, napakalikhain niya sa pagbuo ng samahan. Samantala, kapag ang ibang kumpanya ay nagho-host ng mga spouse-inclusive event, makakahanap si Tanya ng mga dahilan kung bakit kailangang laktawan ni Ramon ang mga ito. Kailangan ako ni Tanya para i-review ang quarterly projections ngayong gabi, ang naging standard niyang dahilan. Unti-unti, ngunit may pamamaraan, nabubura ako mula sa profesional na buhay ni Ramon, na itatalaga sa papel ng asawang nasa bahay na hindi makasabay sa ambisyosong corporate crowd. Ang breaking point ko ay dumating sa isang pag-uusap sa telepono na aksidente kong narinig. Si Ramon ay nasa kanyang home office na bukas ang pinto at malinaw na naririnig ang boses ni Tanya sa buong bahay. Marami kang potensyal, Ramon. Nakikita kitang lumilipat sa senior leadership sa loob ng susunod na 2 taon. Ngunit kailangan mong palibutan ang sarili mo ng mga taong nakauunawa sa antas ng ambisyon na iyon, mga taong kayang tumugma sa iyong drive at vision. Lubos na sumusuporta si Rebecca sa aking karera, sabi ni Ramon. Ngunit kulang sa kumbiksyon ang kanyang boses. Siyempre, sumusuporta siya sa sarili niyang paraan, ngunit ang suporta at tunay na partnership ay magkaibang bagay. Kailangan mo ng isang taong makapagpapataas ng iyong pag-iisip, hahamon sa iyong mga assumption, itutulak ka patungo sa kahusayan, isang taong nagtatrabaho sa iyong antas. Nakatayo akong parang nagyelo sa aming pasilyo, nakikinig kay Tanya na sistematikong sinisira ang aking kasal, habang inilalagay ang sarili niya bilang solusyon sa mga profesional at personal na pangangailangan ni Ramon. Noong gabing iyon, sinimulan kong panatilihin ang detalyadong tala ng bawat interaksyon, bawat komento, bawat banayad na manipulasyon. Bilang isang sinanay sa pattern recognition, sa wakas ay lubos kong naunawaan kung ano ang ginagawa ni Tanya. Hindi lang niya sinisira ang aking relasyon kay Ramon. Siya ay nagsasagawa ng isang hostile takeover ng aking kasal gamit ang parehong strategic thinking na inilapat niya sa isang corporate acquisition. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang panoorin si Ramon na nahulog dito ng lubusan, na binibigyang kahulugan ang kanyang kinakalkulang manipulasyon bilang mentorship at professional development. Ang lalaking dating nagpapahalaga sa aking analytical mind ay hindi makita ang pagsusuri na pinakamahalaga. Sistematikong sinisira kami ni Tanya Jimenez. Ang notebook na puno ng mga manipulasyon ni Tanya ay nakatago sa drawer ng aking desk nang sumugod si Ramon sa aming pintuan noong Martes ng gabi sa Marso. Halos nagtatatalon sa pader na may enerhiya na hindi ko nakita mula pa noong kanyang mga araw sa kolehiyo. Iimpake mo ang iyong pinakamagandang damit, anunsyo niya. Inihagis ang kanyang briefcase sa sofa nang may hindi pangkaraniwang kapabayaan. Pupunta tayo sa Reinhardt Tech Annual Gala sa susunod na Sabado. Tumingala ako mula sa aking laptop kung saan ako nagre-review ng quarterly reports para sa isang potensyal na kliyente. Pupunta tayo sa ano ngayon? Sa company gala. Partikular na ipinilit ni Tanya na dumalo ka ngayong taon. Sabi niya, panahon na para maranasan mo ang buong kultura ng Reinhardt. Halos kumikinang si Ramon habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Malaking bagay ito, Rebecca. Sa gala nila inaanunsyo ang mga major promotion, kung saan nangyayari ang tunay na networking. Hindi ka sana imumungkahi ni Tanya na dumalo ka kung walang malaking mangyayari. Ang salitang ipinilit ay nagpadaloy ng malamig na tubig sa aking mga ugat. Pagkatapos ng ilang buwan ng estratehikong pagbubukod, bigla akong gustong makita ni Tanya sa pinakamahalagang social event ng kumpanya. Agad na nagsimulang magkalkula ang aking analytical mind ng mga posibilidad. Wala sa mga ito ang maganda. Ipinilit niya, ulit ko nang maingat. Kinakausap niya ako pagkatapos ng executive meeting ngayon at sinabi niya, Ramon,
Oras na para sumama si Rebecca sa atin para sa gala. Pakiramdam ko, lalo itong magiging memorable para sa inyong dalawa ngayong taon. Nagsisiyasat siya sa aming closet ngayon, itinutulak ang mga hanger ng may di pangkaraniwang sigla. Nasaan yung dark green dress? Yung sinuot mo sa anniversary dinner natin sa Giovanni's 2 taon na ang nakalipas. Nagulat ako. Hindi nagkomento si Ramon sa aking mga piniling damit sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, naalala niya ang isang partikular na damit mula 2 taon na ang nakalipas. Nasa likod yan, sa likod ng mga winter coats. Perfect, ang ganda mo sa damit na iyon. Binanggit ni Tanya na inaasahan niyang makita ka sa isang bagay na elegante. Ang linggo bago ang gala ay naramdaman na parang panaginip. Biglang naging maalalahanin si Ramon sa mga paraan na halos nostalgic, na parang sinusubukan niyang bawiin ang isang bersyon namin na umiral bago lasunin ng impluwensya ni Tanya ang lahat. Dinadalhan niya ako ng kape sa umaga nang hindi hinihingi, nagtatanong tungkol sa aking consulting work nang may tunay na interes, at kahit na iminungkahi niyang mag-practice kami ng sayaw sa aming sala. Gusto kong maging perpekto ang lahat sa Sabado ng gabi, sabi niya. Inikot ako ng awkward sa paligid ng aming coffee table. Ito ang maaaring sandali na magbabago sa aming buong kinabukasan. Sa kabila ng bawat instinct na sumisigaw ng babala, pinayagan kong umasa ang sarili ko. Siguro ay napagtanto ni Tanya na ang pagbubukod sa akin ay kontraproduktibo. Siguro ay nagpasya siyang mas mahusay na tanggapin ako kaysa labanan ako. Siguro ito ang kanyang alok ng kapayapaan, ang kanyang paraan upang kilalanin na ako ay isang mahalagang bahagi ng buhay ni Ramon, gusto man niya o hindi. Ibinuhos ko ang sarili ko sa paghahanda ng may sigla na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Ang mamahaling salon sa downtown ay nagbigay sa akin ng manicure na mas mahal kaysa sa karaniwan kong ginugugol sa grocery. Isang professional na stylist ang nag-ayos ng aking buhok sa isang eleganteng updo na nagparamdam sa akin na sopistikado at may kumpiyansa. Ginugol ko ang mga oras sa pagsasaliksik ng kasalukuyang tech industry trends, pagsasaulo ng mga detalye tungkol sa kamakailang mga acquisition at strategic partnership ng Reinhardt. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa blockchain integration project, nagpractice ako sa harap ng aming salamin sa banyo. Nabasa ko na ang preliminary market analysis ay medyo promising. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong bumalik ako sa aking profesional na pagkakakilanlan. Ang babaeng dating pinagpipitaganan sa mga boardroom ay naroon pa rin, nakabaon lang sa ilalim ng mga buwan ng pagiging binabaliwala at minamaliit. Handa akong ipakita sa mga kasamahan ni Ramon na ako ay higit pa sa isang sumusuportang asawa. Ako ay isang matalinong partner na may mahalagang insights at profesional na kredibilidad. Ang Crestmore Hotel ay umayon sa bawat description na ibinigay ni Ramon sa akin. Ang mga chandelier na kristal ay nagbigay ng ginintuang ilaw sa mga marmol na sahig, at ang mga server na nakasuot ng malinis na uniforme ay nagdala ng mga baso ng champagne sa gitna ng mga karamihan ng mga eleganteng nakadamit na executive at kanilang mga asawa. Naglalakad sa lobby na suot ang aking berdeng damit at maingat na inayos ang buhok. Naramdaman kong may kumpiyansa at handa. Ngunit sa sandaling pumasok kami sa pangunahing ballroom, may nagbago. Ang kamay ni Ramon sa aking likod ay naramdaman na parang pagganap kaysa sa pagsuporta, na parang gumaganap siya ng isang papel kaysa sa natural na pag-escort sa kanyang asawa. Agad na nakita ng kanyang mga mata si Tanya sa kabilang dako ng silid, at hindi ko masabi kung ito ba ay impormasyon o pag-asam. Lumapit sa amin si Tanya na parang isang reyna na humahawak ng korte. Ang kanyang pilak na damit ay sumasalo sa ilaw ng chandelier sa bawat kalkuladong hakbang. Ang kanyang ngiti ay maliwanag na parang sa teatro, nakikita mula sa kabilang dako ng silid. Rebecca, talagang dumating ka. Ang diin sa talagang ay banayad, ngunit hindi mapagkakamalan. Idinisenyo upang magtunog na nagulat at natuwa habang ipinahihiwatig na ang aking pagdalo ay kung paano hindi inaasahan o hindi tiyak. Salamat sa pagmumungkahi na sumama ako, sagot ko.
Pinananatiling kaaya-aya at propesyonal ang aking boses. Bueno, nararapat lamang na narito si Ramon para sa isang espesyal na gabi. Ang pariralang +1 ay inihatid ng may surgical precision. Binabawasan ako mula sa pagiging asawa at partner tungo sa isang accessory sa harap ng isang silid na puno ng mga kasamahan ni Ramon. Naramdaman ko ang bahagyang paghigpit ng kamay ni Ramon sa aking likod, ngunit wala siyang sinabi upang itama ang paglalarawan ni Tanya. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang iyong mesa, patuloy ni Tanya. Ang kanyang boses ay may sapat na lakas upang matiyak na maririnig ng mga kalapit na executive ang bawat salita. Siniguro kong makakaupo ka kasama ng ilang kaibig-ibig na tao na sigurado kong may mga kaakit-akit na bagay na pag-uusapan sa iyo. Ginabayan niya kami sa ballroom na parang isang hostess, ipinapakita ang mga bisita sa kanilang itinalagang pwesto. Ang ibang mga mag-asawa ay naghahanap ng kanilang mga upuan, tinitingnan ang mga name card, nagsesettle para sa isang malinaw na magiging detalyadong gabi ng corporate celebration. Narito na tayo, anunsyo ni Tanya. Iginagayak ang kanyang kamay patungo sa isang eleganteng nakaayos na bilog na mesa malapit sa gitna ng silid. Ramon, narito ka sa tabi ko sa head table. Siyempre, bumagsak ang aking tiyan. Hindi kami magkasama. Ay, hindi ba ipinaliwanag ni Ramon? Ang mga executive ay nakaupo sa leadership table. Ang mga asawa ay may sariling seating arrangement. Ang tono ni Tanya ay humihingi ng paumanhin ngunit matatag, na parang ito ay standard protocol sa halip na isa pang strategic separation. Tumingin ako kay Ramon, umaasang tututol siya, o kahit man lang magmukhang nagulat sa arrangement na ito. Sa halip, lumipat na siya patungo sa head table. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa paliwanag ni Tanya tungkol sa agenda ng gabi. Ang iyong name card ay dapat narito sa isang lugar, sabi ni Tanya. Tinitingnan ang eleganteng table settings ng may theatrical na pag-aalala. Sinimulan kong suriin ang maliliit na cream-colored na card sa bawat setting ng lugar. Binabasa ang mga pangalan ng mga taong hindi ko kilala. Jennifer Reyes, Marketing Coordinator; David Dela Cruz, Regional Sales Manager; Sarah Lim, Executive Assistant, at pagkatapos ay nakita ko ang akin. Ang card ay magkapareho sa lahat ng iba pa. Cream card stock na may eleganteng calligraphy sa deep blue ink, ngunit sa halip na ang pangalan ko nakasaad dito, walang kwentang gold digger, walang sinuman. Ang mga salita ay tumama sa akin ng may lakas ng pisikal na suntok. Tinitigan ko ang card, binabasa itong muli upang matiyak na hindi ako naghahalucinate. Ang propesyonal na presentasyon ay lalo itong pinalala. Hindi ito isang kusang loob na insulto na isinulat sa galit. Ito ay isang maingat na planadong kahihiyan na dinisenyo at isinagawa ng may parehong atensyon sa detalye tulad ng iba pang mga arrangement ng gabi. Nagsimula ang tawanan bilang isang alon at lumaki. Nakita ng ibang mga tao sa mesa ang card at ang kanilang reaksyon ay mula sa mga nagulat na paghinga hanggang sa hindi masyadong naitagong pagkalibang. Narinig ko ang isang bumulong, "Naku po, nakita mo ba ang nakasulat sa kanyang name card?" Nakakapit pa rin sa kanya pagkatapos ng lahat ng panahong ito, sabi ng boses ng isang babae sa likod ko na sinundan ng mas maraming tawanan. Lumakas ang tunog habang mas maraming tao ang nakapansin sa kaguluhan at lumapit upang tingnan kung ano ang sanhi ng ganoong kulo. Sa loob ng ilang sandali, kalahati ng ballroom ay nakatingin sa akin o aktibong tumatawa sa eleganteng calligraphy na nagpababa sa akin sa isang biro. Bumaling ako kay Ramon, umaasang galit, pagkasuklam, o kahit man lang isang senyales na ganoon din siya kagulat sa kalupitan na ito gaya ko. Sa halip, nakita ko siyang nakatingin sa kanyang baso ng tubig na parang naglalaman ito ng mga misteryo ng universo. Ang kanyang mukha ay maingat na neutral. Ang kanyang mga balikat ay tense sa kung ano ang napagtanto kong hindi pagkagulat, kundi pagkaasiwa sa pagkakagulo sa isang bagay na alam niyang mangyayari. "Ramon?" Mahina kong sabi. Binibigyan siya ng huling pagkakataon na ipagtanggol ako.
upang magpakita ng ilang senyales na ang lalaking pinakasalan ko ay naroon pa rin sa loob ng estranghero, suot ang kanyang mukha. Hindi niya ako kayang tingnan sa mata. Ang kanyang katahimikan ay kumalat sa tawanan at pabulong na mga komento. Nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ng may kristal na kalinawan na hindi lang ito ang obra maestra ni Tanya sa pampublikong pagwasak. Si Ramon ay isang handang kalahok sa aking kahihiyan. Ang katahimikan ay hindi pagkagulat. Ito ay pakikipagsabuatan. Ang lalaking sinuportahan ko sa bawat hamon sa karera, ang partner na isinakripisyo ko ang aking mga profesional na ambisyon, ang asawa na minahal ko at pinagkatiwalaan sa loob ng 9 na taon, ay hindi makahanap ng lakas ng loob na ipagtanggol ako laban sa pinakamalupit na pampublikong kahihiyan na naranasan ko. Tumingin ako sa paligid ng ballroom, sa mga mukha na nakapaligid sa akin. Ang ilan ay tumatawa. Ang ilan ay hindi komportable. Lahat ay nakasaksi sa aking ganap na pagkasira. Ang mga linggo ng paghahanda, ang pag-asa na pinayagan kong maramdaman, ang kumpiyansa na maingat kong itinayo muli, lahat ng iyon ay gumuho at naging alikabok. Ngunit habang nakatayo ako doon na hawak ang name card na iyon, may iba pang nabuo sa loob ko. Ang babaeng pinagtatawanan nila, ang walang kwentang gold digger, walang sinuman, ay may mga kasanayan na hindi nila kayang isipin. At si Tanya Jimenez ay nakagawa lang ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang maingat na kinakalkulang karera. Lumakad ako patungo sa labasan na taas noo. At habang nilalagpasan ko ang CEO na tumatawa sa napakatalinong biro ni Tanya, lumapit ako sa kanyang tainga. Kung ako sa'yo, tingnan mo ang presyo ng iyong stock? Bumulong ako. Patuloy akong tinitingnan ng taxi driver sa rearview mirror habang tahimik na nagmamaneho pa uwi mula sa Crestmore. Malamang ay nagtataka kung bakit ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit ay nakaupo sa kanyang likod na upuan na may luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi ako nagsalita hanggang sa pumasok kami sa aming driveway. At kahit noon, isang pabulong na pasasalamat lang ang kaya kong masabi habang binibigyan ko siya ng pera. Wala ang kotse ni Ramon sa driveway. Malamang ay nasa gala pa rin siya. Malamang ay nagdiriwang kasama si Tanya at ang mga kasamahan na nakita ang aking kahihiyan na nakakaaliw. Naramdaman kong iba ang bahay nang pumasok ako. Mas maliit somehow na parang pag-aari ng buhay ng iba. Ginugol ko ang linggo sa kama na nakatingin sa kisame at muling nilalaro ang bawat sandali ng Sabado ng gabi. Ang tawanan, ang katahimikan ni Ramon, ang ngiti ng CEO nang ibulong ko ang aking banta tungkol sa presyo ng stock. Pagdating ng linggo ng gabi, may nabuo sa loob ko. Ang babaeng kanilang pinahiya ay hindi pathetic or nobody. Siya ay mapanganib at wala silang ideya kung ano ang kanilang pinakawalan. Lunes ng umaga, nakaupo ako sa aking home office na nakatingin sa aking laptop na parang ito ay isang time machine na kayang magdala sa akin pabalik sa taong dati ako. Maitim ang screen, sumasalamin sa aking mukha, ngunit nakikita ko sa kabila ng refleksyon na iyon ang babae na minsan ay nagligtas ng pension funds mula sa mapanlinlang na pamumuhunan. Gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard na may muscle memory na hindi ko namalayan na napanatili ko. Sunod-sunod na password ang bumalik sa akin habang ina-access ko ang mga database na pinananatili ko ngunit halos hindi ko nahawakan sa loob ng maraming buwan. Bloomberg Terminal, Edgar Corporate Filings Databases, Industry Analysis Platforms. Ang mga subscription na pinananatili kong aktibo kung sakali ay biglang naramdaman na ang pinakamatalinong pera na nagastos ko kailanman. Ang unang binuksan ko ay ang pinakabagong 10K filing ng Reinhardt. Habang nag-i-scroll ako sa mga pahina ng corporate legal language at financial tables, isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magliyab sa aking dibdib. Propesyonal na kagutuman, ang kilig ng pangangaso, ang kasiyahan ng makita ang mga pattern na hindi napansin ng iba. Tingnan natin kung ano ang iyong tinatago. Bumulong ako sa aking screen. Sa loob ng isang oras, nakita ko ang unang irregularidad,
Mga executive stock option grant na may petsang kahina-hinalang malapit sa mga pangunahing anunsyo na magpapataas ng presyo ng stock. Ang timing ay hindi technically illegal, ngunit nagpakita ito ng pattern ng mga executive na inilalagay ang kanilang sarili upang kumita mula sa impormasyon bago ito maging publiko. Hinanap ko ang employment records ni Tanya sa pamamagitan ng public filings. Lumabas ang kanyang lagda sa mga dokumento na nag-aapruba ng mga option grant na ito. Siya ay nasa Reinhard sa loob ng 18 buwan at sa panahong iyon, ang mga kaduda-dudang gawi ay bumilis ng husto. Lumalamig ang aking kape habang mas malalim akong naghuhukay sa quarterly earnings reports. Revenue recognition na nagtutulak sa mga hangganan ng accounting standards. Mga gastos na kakaibang inilipat sa pagitan ng mga reporting period. Research and development costs na tila nawawala at muling lumalabas sa iba't ibang kategorya ng walang sapat na paliwanag. Sloppy, bulong ko, dini-highlight ang isa pang discrepancy. Overconfident at sloppy. Pagsapit ng Martes ng hapon, mayroon na akong sapat na material upang punan ang isang regulatory complaint. Ngunit ang isang complaint ay aabutin ng ilang buwan upang imbestigahan at gusto ko ng mas mabilis na resulta. Kailangan ko ng ibang diskarte. Ang Anonymous Investor Forum post ay inabot ako ng 3 oras upang buuin. Pinili ko ang username na Equity Watchdog 47 at sumulat ng isang pagsusuri na imposibleng balewalain ng mga seryosong investor. Red flags sa Reinhard Tech, isang malalim na pagsusuri sa mga nakababahalang pattern ng pananalapi. Isinama ko ang mga chart na nagpapakita ng correlation sa pagitan ng executive stock transactions at company announcements, mga graph na naglalarawan ng di pangkaraniwang timing ng revenue recognition, mga table na naghahambing sa accounting practices ng Reinhard sa industry standards. Lahat ay dokumentado ng may tumpak na citations sa public filings at regulatory guidelines. Nag-live ang post noong Miyerkules ng umaga, alas 6 hours ng umaga, oras upang mahuli ang mga investor bago magbukas ang merkado. Pagsapit ng tanghali, naibahagi na ito sa 3 pangunahing investment forums at binanggit sa 2 financial blog. Ang Miyerkules ng gabi ay nagdala ng unang sorpresa. Isang email sa isang secure account na ginawa ko para sa mga anonymous na post. Kung sino ka man, salamat. Kahina-hinala ako sa mga numero ng Reinhard sa loob ng maraming buwan, ngunit wala akong kadalubhasaan upang idokumento ito ng maayos. Ang iyong pagsusuri ay spot on. Mayroon pa kung interesado ka, isang concerned insider. Ang mga kalakip na dokumento ay nagpabilis sa aking pulso. Mga internal na email na nagtatalakay ng mga paraan upang i-optimize ang quarterly reporting. Mga meeting notes tungkol sa pagpapaliban ng ilang expense recognition. Ang pinakamapanira sa lahat, isang thread kung saan malinaw na tinalakay ni Tanya ang timing ng mga anunsyo upang mapakinabangan ang epekto sa presyo ng stock sa paligid ng mga executive option grant. Maaari nating ilipat ang development costs sa susunod na quarter at i-announce ang beta release ngayong Biyernes, sabi ng isang email. Dapat ay magbigay iyon ng magandang pagtaas sa stock bago pa mag-vest ang mga option grant. Mas nakapinsala pa ang sagot ni Tanya. Perfect. Hindi ko questionin ng board ang accounting treatment kung maganda ang resulta. Ang Huwebes ay nagdala ng isa pang bombshell. May nag-forward sa akin ng screenshot mula sa internal Slack channel ng Reinhard na naipost noong Sabado ng gabi sa panahon ng gala. Tanya, nakita niyo ba ang mukha ni Rebecca nang makita niya ang kanyang name card? Priceless face with tears of joy. Sarending. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo talaga. Savage. Thailand. Sabi ni Ramon, kailangan niyang maintindihan ang kanyang lugar. Mission accomplished. Hindi na niya tayo guguluhin ng kanyang profesional na insights. Ang screenshot ay may timestamp na 11:47 p.m. Sabado, wala pang 2 oras pagkatapos kong umalis sa gala. Nagmamalaki si Tanya sa pagpapahiya sa akin habang umiiyak ako sa isang taxi. In-save ko ang screenshot at idinagdag sa aking lumalaking file. Nagiging malinaw ang pattern.
Hindi lang manipulative si Tanya sa kanyang personal na relasyon. Siya ay pabaya at mayabang din sa kanyang profesional na pag-uugali. Biyernes ng umaga, nag-publish ako ng follow-up post na isinasama ang bagong ebidensya. Ito ay pinamagatang kultura at pag-uugali. Kapag ang pagkabigo ng pamumuno ay lumalampas sa mga numero. Agad at malakas ang reaksyon. Nagsimulang tumawag ang mga financial journalist sa Corporate Communications Department ng Reinhardt Tech. Nagsimulang magbaba ng kanilang stock recommendations ang mga investment analyst. Nagbukas ng preliminary inquiries ang mga regulatory bodies. Pinanood ko ang lahat habang nangyayari mula sa aking home office, humihigop ng kape at pakiramdam ko ay mas buhay ako kaysa sa loob ng maraming buwan. Bawat news alert, bawat pagbagsak ng presyo ng stock, bawat komento ng analyst na kinukwestiyon ang mga gawin ng Reinhardt ay naramdaman na parang pagpapatunay sa lahat ng bagay na binaliwala ni Tanya at Ramon tungkol sa aking mga kakayahan. Pagsapit ng Biyernes ng hapon, bumagsak ng 12% ang presyo ng stock ng Reinhardt Tech. Naglabas ang kumpanya ng pahayag tungkol sa pagtugon sa mga kamakailang alalahanin na ibinangon ng mga market analyst at inanunsyo na nagsasagawa sila ng isang masusing internal review ng mga accounting practices. Alam kong ang internal review na iyon ay makakahanap ng eksakto kung ano ang nadokumento ko na. Ang mga fingerprint ni Tanya ay nasa lahat ng kaduda-dudang desisyon at ang kanyang kayabangan ay nag-iwan ng isang paper trail na imposibleng ipaliwanag. Nagbaha ngayon ang mga anonymous whistleblower email. Kasalukuyang empleyado, dating empleyado, mga vendor na nakasaksi ng mga kaduda-dudang gawi. Nais ng lahat na ibahagi ang kanilang nalalaman sa taong sa wakas ay nagsalita tungkol sa mga problema ng Reinhardt. Isang mensahe ang partikular na nakakuha ng aking atensyon. Ako ay isang junior accountant sa Reinhardt. Ginipit ni Tanya Jimenez ang aming departamento na manipulahin ang quarter-end numbers sa loob ng maraming buwan. Dinokumento ko ang lahat dahil natatakot akong mawalan ng trabaho kung ire-report ko ito. Ang iyong mga post ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na direktang makipag-ugnayan sa SEC. Salamat sa pagbibigay sa amin ng boses. Sabado ng gabi, eksaktong 1 linggo pagkatapos ng gala, nagbuhos ako ng isang baso ng alak at sinuri ang mga nagawa sa linggo. Ang Reinhardt Tech ay nasa ilalim ng investigasyon ng 3 regulatory bodies. Ang presyo ng kanilang stock ay bumabagsak ng husto. Ang profesional na reputasyon ni Tanya ay gumuguho habang mas malalim na humuhukay ang mga journalist sa kulturang nilikha niya. Ang babaeng tinawag nilang walang kwentang gold digger, walang sinuman, ay nagsimula ng pinakamalaking corporate scandal sa tech industry ngayong taon at nagsisimula pa lang ako. Hindi pa umuuwi si Ramon. Ayon sa kanyang LinkedIn status, pinamamahalaan niya ang crisis communications para sa Reinhardt Tech. Nagtaka ako kung may ideya ba siya na ang kanyang binaliwalang asawa ang anonymous analyst na nagpapabagsak sa kanyang minamahal na kumpanya. Nang isara ko ang aking laptop noong gabing iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Profesional na kasiyahan. Ang equity watchdog ay bumalik at mas gutom kaysa dati. May momentum na ngayon ang katotohanan, bumababa na parang avalanche. Ang kailangan ko lang ay umatras at panoorin ng maingat na itinayong mundo ni Tanya Jimenez na gumuho sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling kayabangan. Linggo ng umaga ay nagdala ng tawag sa telepono na hinihintay ko. Tumunog ang aking secure line alas 7:23 ng umaga at ang boses sa kabilang dulo ay kay Marco Lim, isang financial journalist mula sa Wall Street Journal. Sinusubukan kong maabot ang Equity Watchdog 47, sabi niya. Alam kong ito ay hindi kinaugalian, ngunit ang iyong Reinhardt Tech analysis ay nakakuha ng malaking atensyon. Nais naming palawakin ang iyong mga natuklasan para sa isang front page story. Inaasahan ko na ang sandaling ito mula pa noong pagsara ng merkado noong Biyernes. Anong uri ng pagpapalawak? Independyente naming na-verify ang karamihan sa iyong dokumentasyon.
Ang aming investigation team ay nakatuklas ng karagdagang ebidensya na sumusuporta sa iyong mga konklusyon tungkol sa kaduda-dudang accounting practices. Nais naming maglabas ng isang komprehensibong expose, ngunit kailangan naming tiyakin na ang aming source material ay bulletproof. Pagkalipas ng 20 minuto, nimingkong binigyan si Marco ng karagdagang dokumentasyon na magpapagawang hindi mapanlinlang ang kanyang artikulo. Ang kredibilidad ng Wall Street Journal ay magpapalaki sa aking mga natuklasan ng higit pa sa anumang kaya kong magawa sa pamamagitan ng mga forum post. Ang headline ng Lunes ay nakasaad, Tech Darling Reinhardt, sinisiyasat ng federal na ahensya dahil sa mga irregularidad sa accounting. Idinetalya ng artikulo ang lahat ng aking natuklasan kasama ang impormasyon na nakalap ng kanilang investigative team ng independyente. 17 beses lumabas ang pangalan ni Tanya, bawat pagbanggit ay mas nakapinsala kaysa sa nauna. Pagsapit ng 10:10 ng umaga, bumagsak ng isa pang 18% ang stock ng Reinhardt Tech. 2 beses na itinigil ang trading habang bumaha ang mga sell order sa merkado. Pinanood ko ang kaguluhan mula sa aking home office, humihigop ng kape na parang tagumpay ang lasa. Ang unang news alert tungkol kay Tanya mismo ay dumating 11:47 ng umaga. Executive ng Reinhardt Tech na si Tanya Jimenez, pinatawan ng administrative leave habang nakabinbin ang investigasyon. Nag-screenshot ako ng notification at in-save ito sa isang folder na may label na Justice Served. Umikot ang susi ni Ramon sa harap ng pintuan 2:00 ng hapon, 3 oras na mas maaga kaysa sa dati. Ang kanyang mga yapak sa aming hardwood floors ay mabigat, tila talunan. Narinig ko siyang ibinagsak ang kanyang briefcase sa pasukan, isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Rebecca. Ang kanyang boses ay may kahinaan na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Nasa opisina ako, sagot ko. Hindi tumitingala mula sa aking laptop kung saan sinusubaybayan ko ang patuloy na pagbaba ng stock ng Reinhardt. Lumabas siya sa aking pintuan na mukhang tumanda ng 20 taon sa loob ng 20 araw. Ang kanyang karaniwang perpektong buhok ay magulo, ang kanyang kurbata ay maluwag, ang kanyang mamahaling suit ay kulubot. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Umupo sa silya sa tapat ng aking desk nang walang imbitasyon. Tungkol saan? Tungkol kay Tanya? Tungkol sa investigasyon? Tungkol sa lahat ng nangyayari sa trabaho. Kinuskos niya ang kanyang mukha sa 2 kamay. Hindi ko alam kung gaano na ang narinig mo, ngunit masama, talagang masama. Minimized ko ang aking browser window at binigyan siya ng buong atensyon. Anong uri ng masama? Nagsisimula ang SEC ng formal na investigasyon. Kinumpiska ng FBI ang mga dokumento mula sa opisina ni Tanya kaninang umaga. May mga bulong tungkol sa criminal charges. Tumingin siya sa akin ng may desperadong mga mata. Nakipagtulungan ako kay Tanya sa loob ng 2 taon, Rebecca. Kung makakita sila ng ebidensya ng sadyang pandaraya, sinuman na nauugnay sa kanyang mga desisyon ay maaaring masangkot. Mukhang seryoso iyan. Seryoso ito. Maaaring matapos ang aking karera. Lahat ng binuo natin ay maaaring mawala. Yumuko siya. Inaabot ang aking kamay sa desk. Kailangan ko ang iyong analytical expertise. Ikaw ang pinakamatalinong tao na kilala ko pagdating sa financial investigations. Matutulungan mo ba akong maunawaan kung ano ang maaaring hinahanap nila? Ang kabalintunaan ay nakakapanindig balahibo. Ang lalaking binaliwala ang aking profesional na pananaw sa loob ng maraming buwan ay ngayon ay nagmamakaawa para sa kadalubhasaan na tinawag niyang niche at small scale. Bakit mo kailangan ng tulong ko? Hindi ba kontrolado ni Tanya ang lahat? Naging mapait ang tawa ni Ramon. Ganap na gumuguho si Tanya. Sinisisi niya ang lahat maliban sa kanyang sarili, sinasabing sinusunod lang niya ang industry standards. Ngunit ang ilang dokumentasyon. Rebecca, sa tingin ko ay sadyang minanipula niya ang mga numero. Iyan ay securities fraud. Alam ko kung ano iyon. Pumiyok ang kanyang boses dahil sa stress. Natatakot ako, Rebecca. Sa unang pagkakataon sa aking karera, lubos akong natatakot tungkol sa aking profesional na kinabukasan.
Pinagmasdan ko ang kanyang mukha, nakikita ang tunay na takot sa likod ng desperasyon. Ang isang bahagi ko ay nakaramdam ng simpatiya para sa lalaking minsan kong minahal ng walang pasubali, ngunit ang mas malaking bahagi ay nakaramdam ng malamig na kasiyahan sa panonood ng kanyang mundo na gumuho sa parehong paraan ng sakin sa gala na iyon. Ano ba talaga ang hinihiling mo sa akin na gawin? Tulungan mo akong ilayo ang sarili ko sa mga desisyon ni Tanya. I-review ang mga dokumento na kinasangkutan ko at tulungan akong maunawaan kung alin ang maaaring magmukhang problematic sa mga investigator. Huminto siya, nilunok ng husto. Alam kong hindi ako naging pinakamahusay na asawa kamakailan. Alam kong hindi ko pinahahalagahan ang iyong mga profesional na kasanayan sa paraan na dapat, ngunit magka-team tayo. 'Di ba? Partners for life. Ang mga salitang sinabi niya, 9 na taon na ang nakalipas sa university parking lot na iyon, ay naramdaman na walang laman ngayon, nabahiran ng mga taon ng pagbaliwala at nagtapos sa kanyang katahimikan sa panahon ng aking pampublikong kahihiyan. Kailan mo huling itinuring na partners tayo, Ramon? Kumurap siya, malinaw na hindi handa sa tanong. Anong ibig mong sabihin? Kailan mo huling tinanong ang aking opinyon sa isang mahalagang bagay? Kailan mo huling pinahahalagahan ang aking profesional na kadalubhasaan? Kailan mo huling ipinagtanggol ako kapag inaatake ang aking kredibilidad? Namutla ang kanyang mukha nang magsimulang umunawa. Rebecca, kung ito ay tungkol sa gala, ito ay tungkol sa lahat, Ramon. Ang gala ay ang huling kumpirmasyon lamang ng kung ano ang naging tayo. Binuksan ko ang drawer ng aking desk at kinuha ang isang Manila folder na inihanda ko para sa pag-uusap na ito. Sa loob ay mga kopya ng apartment listings, mga konsultasyon sa divorce attorneys at financial statements na nagpapakita kung gaano karami ang maaaring kitain ng aking consulting business kung tututukan ko ito ng full-time. Ano ito? Tanong niya. Bagaman ang kanyang boses ay nagpapahiwatig na alam na niya. Aking exit strategy. Muling itinayo ko ang aking professional na network habang pinapanood ang iyong mahal na mentor na sirain ang kanyang karera sa pamamagitan ng kanyang sariling kayabangan. Inabot ko sa kanya ang nangungunang dokumento. Isang consulting contract sa isang hedge fund na nagkakahalaga ng mas mataas kaysa sa kanyang taunang sweldo. 3 dating kliyente ang gustong kumuha sa akin full-time. Ang aking reputasyon para sa integridad at analytical precision ay hindi kailanman nawala. Ramon, ibinaon ko lang ito upang suportahan ang isang asawa na tumigil sa pagtingin sa aking halaga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga termino ng kontrata. Iniwan mo ako. Iniligtas ko ang sarili ko. May pagkakaiba. Ngunit ang investigasyon ni Tanya, ang aking karera, lahat ay gumuguho. Ang investigasyon ni Tanya ay umiiral dahil may isang taong may aking mga kasanayan ang nagpasya na suriin ng mabuti ang kanyang mga gawi. Natatapos ang kanyang karera dahil siya ay pabaya at mayabang. Ang iyong karera ay nasa panganib dahil pinili mo ang katapatan sa isang tiwaling mentor kaysa sa paggalang sa iyong asawa. Tinitigan ako ni Ramon ng matagal at nakita ko ang eksaktong sandali na nagsimula siyang magkonekta ng mga tuldok na dapat ay konektado na niya ilang taon na ang nakalipas. May alam ka tungkol sa investigasyong ito, di ba? Isinara ko ang aking laptop at tumayo. Alam kong may paraan ang katotohanan na lumitaw kapag may isang taong may tamang kadalubhasaan ang nagpasya na hukayin ito. Rebecca, ano ang ginawa mo? Pinapaalala ko sa lahat na ang walang kwentang gold digger, walang sino man mula sa gala, ay talagang may PhD sa financial analysis at isang dekada ng karanasan sa paglalantad ng corporate fraud. Lumakad ako patungo sa aming kwarto at nagsimulang kumuha ng mga damit mula sa aking aparador. Ginawa ko ang dapat kong ginawa ilang taon na ang nakalipas. Tumigil ako sa pagtatago ng aking mga kakayahan upang maging komportable ang ibang tao. Sinundan ako ni Ramon, pinapanood habang maingat kong tinutupi ang mga damit sa mga maleta nang may parehong presisyon na ginamit ko noon sa pagsusuri ng mapanlinlang na financial statements. Hindi ka lang basta makakaalis.
Maaari nating ayusin ito, di ba? Kailan mo balak simulan na respetuhin ang aking profesional na kadalubhasaan? Pagkatapos ng criminal trial ni Tanya? Pagkatapos bumalik ang iyong karera mula sa pagkakasangkot sa pandaraya? Pagkatapos mo sa wakas magpasya na karapat-dapat akong ipagtanggol? Umupo siya sa aming kama na mas maliit kaysa sa nakita ko kailanman. Alam kong nagkamali ako. Alam kong dapat ay may sinabi ako sa gala, ngunit sabi ni Tanya, biro lang iyon na mauunawaan mo ang biro. Sinabi sa iyo ni Tanya ang tungkol sa name card ng maaga? Hindi ito tanong. Kinumpirma ng katahimikan ni Ramon ang pinaghihinalaan ko mula pa noong gabing iyon. Ipinakita niya sa iyo ang card bago ang event, di ba? Alam mong papasok ako sa kahihiyang iyon at wala kang sinabi. Sabi niya, nakakatawa daw yon. Sabi niya, pagtawanan mo lang yon mamaya. Huminto ako sa pag-impake at direkta siyang tiningnan. Tunay mo ba iyong pinaniwalaan o wala ka lang pakialam upang pigilan ito? Hindi niya ako kayang tingnan sa mata na sapat ng sagot. Zinip ko ang aking maleta at nagtungo sa pintuan. Sa aming kitchen counter, nag-iwan ako ng tala na may mga salitang matagal ko nang binubuo. Ramon, hindi ang insulto ang sumira sa atin. Ito ang katahimikan na sumunod. Ang babaeng binaliwala mo ay ang parehong babae na nagpabagsak sa imperyo ng iyong mentor. Siguro sa susunod ay maaalala mo na ang pagmamaliit sa mga tao ay mayroong mga kahihinatnan. Rebecca, ang paglabas sa bahay na iyon ay parang pagtapak sa sikat ng araw pagkatapos ng mga taon sa anino. Nag-vibrate ang aking telepono na may isa pang news alert. Dating executive ng Reinhardt na si Tanya Jimenez nasa ilalim ng kriminal na investigasyon para sa securities fraud. Ganap ng gising ang equity watchdog ngayon at nagsisimula pa lang siya. Ang apartment na nahanap ko ay lahat ng hindi naging aming bahay. Maliwanag, malinis at ganap na akin. Ang mga floor-to-ceiling windows sa sala ay nakatingin sa city skyline at ang sikat ng araw sa umaga ay dumadaloy sa mga hardwood floor na walang alaala ng mga argumento o tahimik na hapunan. Maliit ngunit mahusay ang kusina, perpekto para sa isang taong nagplano na guguli ng karamihan ng kanyang oras sa pagbuo ng karera kaysa sa pag-host ng mga dinner party para sa mga taong hindi nagre-respeto sa kanya. Ang paglipat ay inabot ng eksakto isang hapon. 9 na taon ng kasal at lahat ng tunay kong gusto ay kasya sa aking sasakyan sa 6 na kahon. Ibininitin ko ang aking mga diploma sa dingding ng aking bagong home office. Ang PhD sa Financial Analysis mula sa Northwestern, ang Certified Fraud Examiner Certificate, ang mga parangal mula sa mga industry organization na kumilala sa aking trabaho bago ko ito ibinaon upang suportahan ang mga ambisyon ni Ramon. Welcome sa iyong bagong buhay, Rebecca. Sabi ko sa aking refleksyon sa salamin sa banyo noong unang gabing iyon. Ang babaeng nakatingin sa akin ay mukhang iba na. Mas tuwid ang mga balikat, mas malinaw ang mga mata, ang bibig ay nakasara sa mga determinadong linya sa halip na ang mapagpakumbabang lambot na isinusuot ko sa loob ng maraming taon. Ang Martes ng umaga ay nagdala ng tawag sa telepono na magpapabago sa lahat. Si Patricia Manalo mula sa Whitfield Capital ay sinusubukang tawagan ako sa loob ng 3 araw. Rebecca, sinusubaybayan ko ang iyong trabaho sa loob ng maraming taon, lalo na ang iyong kamakailang pagsusuri sa mga irregularidad sa sektor ng teknolohiya, sabi niya, nang walang pasakalye. Kailangan namin ng isang taong may iyong kadalubhasaan bilang aming bagong research director. Ang compensation package ay nagsisimula sa 11 milyong piso kasama ang mga bonus na nakatali sa performance ng pondo. Halos nahulog ko ang aking tasa ng kape. Gusto niyo akong i-hire full-time? Nais naming bumuo ng isang buong research division sa paligid ng iyong analytical approach. Ang iyong reputasyon sa pagtuklas ng mga problema bago pa ito maging balita ay eksakto kung ano ang kailangan ng aming mga investor sa merkado na ito. 3 linggo pagkatapos, pumasok ako sa glass-walled offices ng Whitfield Capital na suot ang isang navy suit na perpektong akma at may kumpiyansa na nakalimutan kong taglay ko.
Ang aking business card ay nakasaad, Rebecca Lim, Director of Equity Research. At ang makita ang aking pangalan sa eleganting lettering ay naramdaman na parang pagbawi sa isang bahagi ng aking sarili na nawala ilang taon na ang nakalipas. Ang aking unang assignment ay ang pagtatasa ng isang biotech company bilang isang potensyal na acquisition target. Sa loob ng ilang oras pagkatapos suriin ang kanilang financial statements, nakahanap ako ng mga pattern na nagpaalala sa akin ng aking mga unang araw sa consulting. Revenue recognition na tila idinisenyo upang magpa-impresyon kaysa magbigay impormasyon. Mga research cost na lumipat sa pagitan ng mga kategorya nang walang malinaw na pagbibigay katwiran. Ang kumpanyang ito ay nagluluto ng kanilang mga libro. Sabi ko kay Patricia sa aming afternoon meeting, ang kanilang Phase 2 trial results ay hindi nagbibigay katwiran sa revenue projections at itinatago nila ang mga development failure sa subsidiary accounting. Gaano ka kasigurado? Sapat na kasigurado upang itaya ang aking reputasyon dito. Isinilid ko ang aking pagsusuri sa kanyang desk. Bigyan mo ako ng isa pang linggo upang idokumento ang lahat at magkakaroon ka ng ulat na makapagligtas ng milyon-milyon para sa iyong pondo. Ngumiti si Patricia. Ito mismo ang dahilan kung bakit ka namin kinuha. Ang muling pagtatrabaho sa isang propesyonal na kapaligiran kung saan pinahahalagahan ang aking kadalubhasaan ay naramdaman na parang oxygen pagkatapos ng mga taon ng pagkaipit. Tinatrato ako ng aking mga kasamahan bilang isang pantay na partner sa mga komplikadong desisyon sa pananalapi. Sa panahon ng strategy meetings, ang mga tao ay yumuyuko pasulong kapag nagsasalita ako sa halip na magalang na naghihintay na matapos ako. Ang aking mga pananaw ay humubog sa mga desisyon sa pamumuhunan na nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso. Ang pagsusuri ni Rebecca ay nagligtas sa amin mula sa isang mapaminsalang pamumuhunan sa pharmaceutical, anunsyo ni Patricia sa aming monthly partners meeting. Ang kanyang due diligence ay nakatuklas ng mga irregularidad sa accounting na sana ay nagkakahalaga ng pondo ng humigit kumulang 2.2 bilyong piso. Naramdaman kong totoo ang palakpakan, tunay na nakuha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kinikilala ako para sa trabahong aktwal kong ginawa sa halip na baliwalain bilang isang taong naglalaro lang sa mga numero. Dumating ang Google alert tungkol kay Tanya noong Huwebes ng umaga habang nagre-review ako ng quarterly reports. Dating executive ng tech na si Tanya Jimenez inakusahan ng federal securities fraud charges. Ang kasamang litrato ay nagpakita ng isang babaeng halos hindi ko makilala. Wala na ang mga designer suit at commanding presence na dating nakakapagtakot sa akin. Nakatayo si Tanya sa labas ng Federal Courthouse na nakasuot ng flat shoes at isang murang blazer. Nakayuko ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Ang babaeng bumuo ng kanyang karera sa pagpapakita ng invincibility ay mukhang maliit at ordinaryo. Seryoso ang mga kaso, pagpapalsipika ng investor disclosures, pagmamanipula ng earnings reports at sabwatan upang makagawa ng securities fraud. Bawat bilang ay may potensyal na pagkakakulong at garantisadong propesyonal na pagkasira. Binasa ko ang artikulo ng 2 beses, nakakaramdam ng isang bagay na hindi ko inaasahan, hindi tagumpay, kundi tahimik na kasiyahan. Napanatili ang katarungan hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa simpleng paglalantad ng katotohanan. Ang kayabangan at pabayang gawi ni Tanya ang lumikha ng ebidensya na nagpabagsak sa kanya. Inilawan ko lang ang kung ano ang naroon na. Ang comment section ay brutal ngunit predictable. Hindi ba ito ang executive na nagpahiya sa babae sa company gala? Sumulat ang isang mambabasa. May interesanteng timing ang karma. Ang isa pang komento ang nagpahinto sa akin. Nagtrabaho ako sa Reinhard sa panahon ni Tanya. Gumawa siya ng isang toxic na kultura kung saan ang bullying ay nakabalat kayo bilang high-performance standards. Masaya ako na may sa wakas ay nanagutan sa kanya. Binuo ni Tanya ang kanyang buong propesyonal na pagkakakilanlan sa manipulasyon at kalupitan. At ngayon ay ganap ng gumuguho ang pundasyong iyon.
6 na buwan pagkatapos kong iwan si Ramon, napagtanto ko na kumpleto na ang pagbabago. Ang babaeng minsan ay binaliwala bilang isang walang kwentang gold digger, walang sinuman, ay ngayon ay nangunguna sa mga desisyon sa pamumuhunan para sa isa sa mga pinakarespetadong pondo ng lungsod. Ang aking pagsusuri ay nag-impluwensya sa mga diskarte sa portfolio na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Binanggit ng mga publikasyon sa industriya ang aking pananaliksik at sinubukan akong i-recruit ng ibang mga financial firm buwan-buwan. Ngunit ang propesyonal na tagumpay ay bahagi lamang ng kwento. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumagawa ako ng mga desisyon batay sa sarili kong mga kagustuhan at prioridad. Ang aking apartment ay nagpakita ng aking panlasa sa halip na mga kompromiso sa pananaw ng iba. Ang aking schedule ay umiikot sa trabahong nakita kong mapaghamon sa halip na suportahan ang mga ambisyon ng iba. Tuwing Biyernes ng gabi, umuupo ako sa aking balkonahe na may baso ng alak. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na kumikinang sa ibaba at nagtataka kung gaano katahimik ang buhay nang walang patuloy na tensyon at pagbaliwala. Wala nang pagsusuri sa bawat pag-uusap para sa nakatagong kritisismo. Wala nang pagtataka kung ang aking mga propesyonal na pananaw ay pahahalagahan o baliwalain. Wala nang paglalakad sa balat ng itlog sa paligid ng marupok na ego ng iba. Dumating ang mga papeles ng diborsyo noong Martes, nangangailangan lamang ng aking pirma upang maging opisyal ang emosyonal na tapos na ilang buwan na ang nakalipas. Naglakip si Ramon ng isang sulat kamay na tala na binasa ko minsan bago ko ito inilagay sa file. Rebecca, alam kong hindi ko na maibabalik ang pinsalang na idulot ko. Ikaw ang laging mas malakas na partner sa aming kasal. Hindi lang ako sapat na matalino upang makita ito hanggang sa huli na. Umaasa akong makita mo ang paggalang at pagkilala na nararapat sa iyo, Ramon. Ang paghingi ng tawad ay naramdaman na walang laman pagkatapos ng mga tao ng pagbaliwala, ngunit pinahahalagahan ko ang pagkilala. Nahaharap si Ramon sa sarili niyang mga kahihinatnan. Pagkawala ng trabaho, propesyonal na kahihiyan dahil sa pagkakasangkot kay Tanya, at ang pagkawala ng isang asawa na ang kadalubhasaan ay sana ay nakapagligtas sa kanyang karera kung pinahahalagahan niya lang ito. Habang pinipirmahan ko ang mga papeles ng diborsyo, inisip ko ang mag-asawa na dati kami. 2 ambisyosong estudyante na may mumurahing champagne at walang limitasyong pangarap. Totoo ang pagsasama na iyon, ngunit marupok din ito. Nang subukin ng tagumpay at impluwensya mula sa labas ang aming pundasyon, nalaman naming hindi ito sapat na matibay upang mabuhay. Ngunit mula sa abo ng nabigong kasal na iyon, may mas magandang lumitaw. Hindi paghihiganti o pagpapatunay, kundi muling pagkabuhay. Ang babaeng sinubukan ni Tanya na maliitin ay umuunlad sa mga paraan na hindi niya at ni Ramon kailanman naisip. Ginawa ng katotohanan ang lahat ng trabaho. Nagbigay lang ako ng oportunidad para ito ay sumikat. Kung ang kwentong ito ng tahimik na katarungan ay nagpataas ng inyong kilay, pindutin ang like button ngayon. Ang paborito kong bahagi ay nang bumulong si Rebecca. Kung ako sa'yo, tingnan mo ang presyo ng iyong stock. Sa CEO, alam na eksakto kung ano ang susunod na mangyayari. Ano ang paborito mong sandali? Ilagay ito sa mga komento sa ibaba. Huwag palampasin ang mas maraming nakapagpapalakas na kwento na tulad nito. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.